Now, pag-usapan naman natin yung activity relationships. Sa activity relationship, dinedefine natin dito if ano yung activity predecessor and successor. Anong activity ba yung dapat unang mag-umpisa and ano yung next activity. In Primavera, meron tayong apat na relationship types. Yung una is yung finish to start relationship. Sa finish to start relationship, hindi pwede mag-umpisa yung next activity hanggat hindi pa tapos yung first activity. Next is start to start relationship. Sa start to start relationship, hindi pwede mag-umpisa yung next activity hanggat hindi nag-uumpisa yung first activity. Sa finish to finish relationship naman, hindi matatapos yung next activity hanggat hindi tapos yung first activity. Sa start to finish relationship naman, yung next activity ay hindi matatapos hanggat hindi nag-uumpisa yung first activity. Kasama sa pag-assign ng relationship is yung log and leads. Yung logs is yung delay or yung minimum waiting time na siniset natin bago mag-umpisa o matapos yung successor. For example, concrete pouring activity. After ng buhos, dapat i-cure muna natin yung concrete bago natin tanggalin yung forma. Yung curing days is not really an activity. It is a minimum waiting time bago natin tanggalin yung forma. So, pwede ka maglagay ng log na 7 days before mag-start yung stripping of forms. Yung leads naman simply means negative log. Instead na dinedelay mo yung next activity, ina-accelerate mo ito. Sa leads, inaalaw mo mag-umpisa yung susunod na activity kahit hindi pa tapos yung predecessor. Halimbawa sa fit out, may mga cases na hindi mo na kailangan tapusin yung buong duration ng ceiling works. Somewhere in the middle, pwede na pumasok yung painting works. So, ina-accelerate mo yung start ng painting works kahit hindi pa tapos yung ceiling. Ang leads ay bihira lang ginagamit sa construction. So, tip ko sa inyo na positive log na lang yung gamitin nyo. Sa example natin kanina sa fit out, pwede din positive log ang gamitin dito. But instead of finish to start relationship, pwede nyo siyang gawing SS or start to start relationship, then maglagay ka ng positive log. Para makapaglagay ng relationship sa activities, select mo lang yung activity na lalagyan mo ng relationship. On this example, select natin yung excavation. Then dito sa ibaba, punta ka sa relationship tab. In some version of Primavera, wala kang makikitang relationship tab dito. So if you want to add the relationship tab, pwede mo i-right click dito sa tabs, then select customize activity details. Dito, makikita nyo yung relationship tab nyo. Kasi sa akin, in-add ko na. So nandito na yung relationship tab sa display tabs. Ngayon, pag wala yung relationship tabs dito sa display tabs, dito nyo siya makikita sa available tab. Ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung tabs na yon. For example, sige, ibalik natin tong relationships dito. So, makikita nyo relationships dito sa available tabs. So, select nyo lang yon. Then, click nyo lang tong button na to para malipat siya dun sa display tabs. Then, pwede nyo siyang iakyat kung saan nyo siya gustong ipwesto. Then, if you click apply, lalabas na yung relationships dito sa mga display tabs. Now, dito sa relationship tab, makikita nyo yung predecessor and successor ng activity na yon. If you want to assign predecessor, click nyo lang yung assign button under ng predecessor. Then dito, we can choose what activity to use as predecessor. Since excavation yung una nating activity, wala itong predecessor. So let's assign successor instead. Close natin to. Then click natin yung assign under the successor. Dito, select natin yung footing. Kasi based on our working file, footing yung successor ng excavation natin. So select natin yan and then click assign. By the way, dyan sa working file natin, may makikita kayong predecessor and successors. And yung mga nakalagay dyan is activity ID. So, halimbawa, itong excavation, yung successor niya is A1010. If titignan natin yan dito sa activities, footing yung may activity ID na A1010. Dito magiging useful yung mga activity IDs dahil unique ito and sigurado tayo kung anong activity yung tinutukoy natin. Once added, makikita nyo siya dito sa list ng successor. From here, pwede mo palitan yung relationship types or maglagay ng log. If pupunta tayo sa footing activity, makikita nyo na naging predecessor nito automatically yung excavation. So this is the power of Primavera P6. Once na mag-assign ka ng successor, nadadagdag ito as predecessor sa activity na yun. When you assign relationships to activities, may makikita kang connecting lines dito sa Gantt chart. Ibig sabihin, these activities are linked to each other. Mapapansin nyo dito na yung end na excavation and start ng footing is connected, representing finish to start relationship. If hindi nyo nakikita yung lines na to, you can click this button para i-display yung relationship lines. Now, nung kinonect natin yung dalawang activity, mapapansin nyo na hindi naman ito nag-move.
Sabay pa rin sila ng start. This is because hindi pa tayo nagpa-perform ng critical path method. In Primavera, para makapag-perform ng critical path method, dapat i-schedule natin ito. Para mag-schedule, click nyo lang yung schedule button dito sa taas. Yung shortcut key niyan is F9, so pwede nyo din i-press yung F9. May lalabas dyan na window. Now, sa Primavera, meron tayong tinatawag na data date. Ito yung parang as of date or cut-off date ng project. Ginagamit ito kapag ongoing na yung project kasi regular mo dapat ina-update yung schedule mo pag ongoing na. Pero if pag nasa planning ka pa lang and gumagawa ko pa lang ng baseline, yung data date mo is also the start date of the project. Now, dito sa window na to, may dalawang options tayo. Yung unang option is ginagamit if may naka-open ka na multiple projects. Each project kasi ay different data dates and this option allow each project to use their own data date. Yung second option naman is used to specify specific data date para sa lahat ng project na naka-open. You can choose any of these options since we're dealing with a single project and nasa planning pa lang naman tayo. So we don't need to select a data date. We also have several options dito but we can cover all of these kapag nasa schedule updating na tayo. Now dito sa baba, may checkbox na log to file. If you check that, gagawa si Primavera ng log file ng schedule. Pwede nyo panoodin itong video na to para malaman yung importance ng log to file. I'll put the link in the description so you can check it out. For this example, let's leave it unchecked muna. Let's click now schedule and magpa-perform ang Primavera ng critical path method. As you can see, nag-adjust na yung footing activity natin. Sumunod na ito sa end ng excavation activity. Pero mapapansin nyo na yung start niya parang ang layo dun sa end ng excavation natin. It is because sa calendar. Kasi remember, nung gumagawa tayo ng calendar kanina, may mga sinatayang non-working days sa calendar na yon. So yung mga non-working days na yon represent by this long gap between excavation and footing. You can also assign relationships through the Gantt chart. If you want to assign finish to start relationship between activities, ilagay nyo lang yung cursor nyo sa end ng bar ng predecessor until the pointer changes. Then click and hold para ma-drag and connect nyo ito sa start ng next activity. And with just that, nakapag-assign ka na ng finish to start relationship. Para mag-update ulit, press nyo lang yung F9 to schedule, then click schedule. Pwede din na i-connect muna natin lahat na activities bago mag-schedule. I-connect natin yung footing tie beam to slab on grade, then yung slab to column. Then press natin yung F9 and then click schedule. Lahat ng relationship na ina-assign nyo sa Gantt chart is makikita nyo din dito sa baba para pwede nyo siyang i-edit. If mag-a-assign ka naman ng start-to-start relationship, ipunta mo yung mouse mo sa start ng predecessor instead sa end. Then, i-connect mo ito sa start ng successor. Let's press F9 to schedule and ayan, nag-adjust na siya. Now, papalitan ko ito ng relationship. Gagawin kong finish to start since hindi logical na sabay mag-uumpisa yung columns and beams. To edit the relationship, pwede mo i-select alin man sa dalawa. Pag click mo yung column, titingin ka sa successor kasi nandun yung beam. Gawin nating FS yung relationship niyan, then let's press F9 to schedule. Now, mag-base tayo sa working file natin sa pag-assign ng relationship ng iba pang activities. If may list kayo, gaya ng nasa working file natin, mas madali mag-assign gamit yung relationship tab. Either sa predecessor ka lang titingin or sa successor. So, for me, mas preferred kong tumingin sa predecessor. Let's continue assigning activity. Select muna natin yung activity, then dito sa baba, let's click assign. For slab, A1050 yung predecessor niya. So, select natin yung A1050 and then click assign. Yung CHP laying natin, ganun din, A1050. So, double click na lang natin para mas mabilis. Then, for plastering, A1070. So, for plastering, A1070. For floor finishes, A1030. For dry works naman, window installation, that's A1070. Then sa door installation, ganun din. A1070.
By the way, you can also assign relationship in multiple activities. Let's say all of these activities has the same predecessor. So select mo yan, then choose what activity to assign as predecessor dito sa assign predecessor window. If yung assign predecessor window is naka-close, mapapansin nyo na hindi kayo makakapag-assign ng relationship kapag multiple activities yung selected. So ang gagawin natin, right-click, these activities, then punta tayo dun sa assign, then predecessors. Lalabas na ulit itong window na to, and just like before, you can select any activities on the list. Pwede nyo din gamitin yung button dito sa kanan, yung assign predecessor button. So click nyo lang yan and then lalabas ulit yung window na yan. So let's continue assigning relationship. Gawin nating reference yung working file natin. So for ceiling works, marami tayo predecessor. Yun yung A1090. If nagkamali kayo, pwede nyo click itong remove button. Click natin yung A1090, yung A1060, tsaka yung A1160. Now, sa painting works naman, A1120. Sa layout, for layout ng electrical, A1070. Then sa conduits, A1140. Sa conduits ng ceiling, A1060. Sa wire pooling, dalawa, A1150 and A1160. Then sa installation ng fixtures, tatlo, A1120, A1130, and A1170. For layout naman ng plumbing, select natin yung layout ng plumbing, then click natin yung A1070. Then for installation ng pipes, A1190. Then for sanitary wares, A1200. And A1090. Now, mag-base tayo sa working file natin sa pag-assign ng relationship ng iba pang activities. After natin mas add yung mga relationship, let's schedule. Kung mapapansin nyo, ito yung lumabas sa ating duration. So, may lumabas na 36 days. So, i-check natin kung may mga logs na kailangan ilagay. So, halimbawa itong painting works, hindi naman niya kailangan tapusin ng buo yung ceiling works. So, pwede tayong maglagay ng log dyan. So, instead na FS, pwede natin siyang gawing start-to-start relationship and maglagay na lang tayo ng log. Since 5 days yung ating ceiling works, baka pwede tayong maglagay ng 2 days log dito. Then, after nyan, schedule natin. For plastering, wala siyang susunod na activity dito. Kung titingnan natin yung CH belaying tsaka plastering, pwede namang hindi tapusin ng buo yung CH belaying. Kahit after 2 days, pwede na pumasok yung plastering. So, select natin yung plastering. Then, dito, gawin natin start-to-start relationship. And then, maglagay tayo ng 2 days log. And then, mag-adjust yung plastering natin. Yung window installation tsaka door installation, pwedeng sabay na lang sila ng tapos ng CH belaying. So, i-click natin yung window installation, then select natin finish to finish relationship para sabay sila ng tapos. Ganon din yung door installation. Click natin door installation, then pwede natin gawing finish to finish relationship. Then, schedule ulit natin. And then, mag-a-adjust yung ating activities.
So, pwede tayong maghanap pa dito. Itong installation ng fixtures, pwedeng sabay na siya ng finish doon sa ating painting works. So, select natin to. Then, hanapin natin yung painting works. Gawin natin finish to finish relationship. Ganon din dito sa installation ng fixtures. Pwede natin siyang gawing finish to finish relationship. Then, schedule natin para mag-adjust yung ating schedule. After natin ma-adjust yung mga relationship and makapag-add ng mga logs, ang lalabas na duration dyan is 31 days. Now, meron pa tayong dalawang activity na hindi pa nako-connect. Yun yung mga milestones natin. Meron kasi tayong rule of thumb sa pag-schedule. Dapat isang activity lang yung walang predecessor and isang activity lang yung walang successor. Para makita natin yung activity na walang predecessor or successor, pwede natin i-display yung columns na yon dito sa table natin. So, punta tayo sa columns. Then, dito sa find, hanapin natin yung predecessor. So, yung predecessors, ilipat lang natin dito sa selected options. So, click natin to. Then, dalhin natin sa dulo. Now, hanapin naman natin yung successor. Kita natin siya dito. Pwedeng double click natin para lumipat siya dun sa selected options. Then, click apply and then okay. Pwede nyo i-drag itong table natin para makita nyo yung predecessor and successors. Kapag blank, ibig sabihin walang naka-assign dyan na predecessor or successor. So sa predecessor, tatlong activity yung walang predecessors. If hindi natin isasama yung mga milestone, isa lang yung walang predecessor, which is excavation. So select natin yung excavation, then i-assign natin yung start date as predecessor. So dito sa baba, pwede natin click yung assign or pwedeng i-drag na lang natin yung start date dito sa ating excavation. So, since yung start date is start milestone, dito tayo sa start, magkiklik, then i-drag natin papunta sa start ng excavation. Now, for successor naman, we have several activities na walang successor. So, select natin yung mga activity na yon. Then, right-click, assign, then successor. Isa-select ko yung completion date as a successor ng mga activity na to. Then let's press F9 to schedule. Ayan, isang activity na lang yung walang predecessor, which is the start date, and isa na lang yung activity na walang successor, which is completion date. After natin malagyan ng relationship itong schedule natin, pwede na tayo gumawa ng S-curve.